Magandang gabi po sa mga ating mga tagapagpanood ng mga Facebook, sa mga video na ina-upload ng ating mga uploader. Ito po, ginawa ko itong video na to para mapagmasdan at mapag-isipan ng kung sino man na makakakita nito. Sa ating mga nakakaranas ng init ng panahon, hindi ba natin napapansin patindi na patindi ang init at ang ating klima ng panahon ay pabago ng pabago dahil sa matinding tag-init na nangyayari. Dahil sa sobrang katalinuhan ng mga tao at sa sobrang kayamanan at sobrang kasakiman, hindi nakontento sa salapi. Ang mayaman lalong yumayaman, ang mahirap lalong nahihirap. Kasama na rin doon ang gobyerno na walang tigil sa pag-ambisyon, walang tigil pagkamkam ng kayamanan. Tingnan nyo ang paligid natin, wala nang nangyari kundi bungkalin ng bungkalin, ang bundok patagin, ang dagat gawing isla. Kaya tayong mga tao na mga ultimo, apektado tayo ng malaki kaysa mga taong mapipira. Dahil alam mo kung bakit nasabi na wala tayong pambili ng pagkain. Kung sakasakali ang pera natin nakikinikita, sapat lang, kulang pa. Ang mayayaman, hindi naman sila magugutom dahil marami silang pera, marami silang pambili ng pagkain. Bukod sa maraming pambili sila ng pagkain, hindi rin sila masyadong mainitan dahil pagpasok nila sa opisina nila, aircon. Paglabas ng opisina, pagsakay na sasakyan, aircon. Kaya hindi sila nainitan, hindi nila ramdam ang panahon na sa sobrang init. Mararamdaman na lang natin yan ng lubusan pag nagdinatnan tayo ng sakuna na pangkalahatan na epidemya. Alam mo, ang mahirap hindi masisisi dahil ang mahirap hanggang doon lang ang kakayanan. Ang mga mayayaman ang dapat talaga sisihin dahil sa sobrang nilang pag-ambisyon ang nangyayari sa ating kapaligiran, nasisira. Totoo yun, tindi yan kasinungalingan. Ngayon kung sino man nagsasabing mayaman na sinungaling ko at ako'y bahala siya. Basta sinasabi ko lang ang katotohanan. Sino bang kayang bumili ng bulldozer? Di ba mayaman? Sino ba kayang bumili ng mga kung ano-anong mga equipment? Mayaman. Ang mahirap hindi makakabili. Ultimo araro hindi halos makakabili. Kanya kalabo hindi nga kaya halos bilhin. May maskit motor nga eh. Makabili ka lang dito mga panot. Tapos nagtataasan pa mga gasolina, ang bigas. Ito pa ang isa pang pandarambong sa atin ng isang mayaman at tayong mahirap. Tayong mahirap, natututo tayong magtanim at magbinta. Una, ang palay. Ang daming pinagdadaanan ng palay bago yan maging bigas. Tapos ibibinta sa palengke. Ang palay mura, pero pag once na naging bigas na, ibibinta na rin sa market ng napakamahal. Magkano lang palay? Sabihin na natin 18 ang kilo. Magiging bigas mo yan kahit paano, marami-rami din yan, mga 3 latang biskwit yun, mahigit 3 kalahati. Kung tayo na bimig, sigurado yun 3 na biskwit na bigas yan, halata.
Tapos bibinta ng naghihirap. No choice kasi bibili ka ng mga anong kailangan mo. Kaya talaga bibinta mo talagang palay kahit mura. Dahil gusto mong pumili ng anong mga gusto mo rin, gusto natin. Ngayon, tungtuwa naman itong mga mayaman. Siyempre sila angkatin nila ng mura, ibibinta nila mahal. Halos kalahati ang tubo. Ganun ang nangyayari sa atin. Kung magpapagawa man sila ng mga bahay, ang atin 600, 700, 800, sila na mga kagaya ng mga engineer, mga architect o formal, ano man dyan, kumikita sila kaysa sa atin tayong mga skill o ano man dyan. Dahil sila bultuhan ng kanilang kita. Sa atin araw lang, kailan taon ang ginugugol. Kaya bukod pa doon sa ating kapaligiran ang nangyayari, wala nang ginawa ang ibang mga negosyante na gaya ng pagtibag ng kabundukan na yan. Bibili nila ang bundok, sisirain. Pero nakakapagtaka kasi isipin mo, ang isang mag-uuling, uling lang ang hanap buhay niya, hinuhuli dahil sa illegal. Samantala ang uling, kahoy lang ang kinukuha, hindi kasama ang bato at lupa. Yan ang kaibahan sa mayaman dahil kaya niyang pumuha ng permit at malakas nga naman ang ano sa tax. Masdan na lang natin, tingnan mo sa sunod ng mga taon. Sabagay, kung sakali mo dumating ang dilubyo, lahat naman tayo makakasaper niyan eh. Hindi lang tayo na mahirap, lahat tayo makakaramdam niyan. Kaya yung mga mayaman, hindi rin yan sila makakaligtas. Kahit tambakan pa nila yung bahay nilang sa truck na pera, pagdating ng paghukom ng kalikasan, lahat tayo makikinabang sa hagupit. Yeah. Hanggang sa maaga sana yung mga mayaman, sana matuto rin sana silang magmahal sa ating kalikasan. Talang hayaan na tuluyan tayong lahat malaglag sa hindi magandang paruroonan. Yun lang sa akin. Maraming salamat at sana mapulutan natin to ng pag-iisip ng video na to at may pagsabi natin sa ating mga sarili na sana hindi lang ako, hindi lang ikaw, hindi lang tayo, dapat magano tayo, magtulungan sana na huwag na natin sana hayaan na pa yung mga ating mga kabundukan. Kaso wala tayo talaga nagagawa sa mga mayayaman kasi sila talagang naghahari sa lapi.